I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. Ang New York Knicks na naengganyo sa progreso ng kanilang prangkisa sa nakaraang 2 season dahil sa malaking bahagi ng pag-usbong ni Jalen Brunson bilang isang lehitimong kandidato sa MVP ay nagpasya na magpakatodo ngayong off-season. Ibinigay nila ang maraming draft capital upang makuha si Mikal Bridges. At noong nakaraang linggo, nagulat ang lahat sa isang napakalaking trade para kay Karl Anthony Towns. Ngunit mukhang hindi pa tapos ang Knicks sa paggawa ng mga hakbang. Ayon kay Chris Pursiainen ng Ball is Life, pinag-uusapan ng Knicks ang posibilidad ng pag-trade para kay Memphis Grizzlies guard Marcus Smart. Bagamat may mga naunang ulat na interesado ang Knicks kay Smart, wala pang kasunduang nalalapit. Ayon kay Pursiainen, si Smart ay hindi naman nangangailangan ng napakalaking halaga sa isang trade. Ngunit inaasahang magkakaroon pa rin ito ng kapalit na first-round pick upang mapaisip ang Grizzlies na ipamigay ang veteranong guard. Subalit, sa puntong ito, tila ang natitirang trade assets ng Knicks ay parang isang paperclip at piraso ng twine na lang. Ang Knicks ay may utang sa Brooklyn Nets ng halos lahat ng kanilang first-round picks hanggang 2029 at may swap rights pa ang Nets sa kanilang 2028 first-rounder. Ang tanging maibibigay ng Knicks sa ngayon ay isang heavily protected Washington Wizards first-round pick at swap rights sa kanilang 2026 and 2030 first-round picks. Bukod dito, may usapin din ng salary matching. Bilang isang team na higit sa first luxury tax apron, hindi maaaring tumanggap ang Knicks ng mas mataas na sweldo kaysa sa kanilang ibibigay sa anumang trade. Ang pagkakapantay ng $20.2 million na sweldo ni Smart ngayong season ay magiging hamon. Ang kombinasyon nina Mitchell Robinson at Precious Achiuwa ay maaaring umabot sa numerong iyon. Ngunit maaaring hindi ito kaakit-akit sa Knicks dahil sa kakulangan nila ng depth sa iba't ibang posisyon. Kailangan umasa ng Knicks na magtagumpay ang ilan sa kanilang mas maliliit na hakbang, tulad ng pagkuha kina Chuma Okeke at TJ Warren sa training camp deals, bago nila pag-isipan ang karagdagang pagpapahina ng depth ng team. Ang potensyal na trade ng Knicks para kay Marcus Smart ay maaaring wala sa realidad. Bukod sa mga nabanggit na dahilan, magiging mahirap din ang trade para kay Smart dahil ang Grizzlies ay naghahanda upang makipagkompetensya ngayong paparating na season. Kinuha nila si Smart noong nakaraang off-season upang palakasin ang kanilang perimeter defense matapos ang pag-alis ni Dillon Brooks. At si Smart ay may maraming intangible skills na hindi na ipakita dahil sa mga malaking injury problems ng team. Anuman ang mangyari, ang 2024-25 season ay nangangako ng bagong simula para sa Grizzlies. Malamang magsisimula si Smart sa kanilang backcourt kasama si Ja Morant, habang si Desmond Bane ay lilipat sa 3 spot. Maaari nilang ipagpalit ang minuto ni Morant at Smart upang matiyak na ang isa sa kanilang mga top playmakers ay palaging nasa court. Para sa Knicks, mayroon silang Miles McBride at Cameron Payne bilang guard depth. Kaya hindi naman nangangailangan ng madali ang trade para kay Smart. Si McBride, lalo na ay nagpatunay na siya ay isang lehitimong bahagi ng rotation ng team noong nakaraang season. Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay nasa Hawaii para sa kanilang NBA training camp. Nagsasanay sila sa BYU sa hilagang baybayin ng Oahu at pupunta sila sa University of Hawaii para sa isang preseason game laban sa LA Clippers sa Sabado. Inanunsyo ni Warriors head coach Steve Kerr na hindi maglalaro ang star forward na si Andrew Wiggins sa laban kontra Clippers. Si Wiggins ay may karamdaman na naging dahilan kung bakit hindi siya nakapag-practice sa simula ng training camp. Bagamat mukhang nakakabahala ang balitang ito para sa iba, sinabi ni Kerr sa mga reporter na hindi siya nag-aalala sa pagkawala ni Wiggins sa practice. Ayon kay Kendra Andrews ng ESPN, hindi pa rin nakakapag-practice si Andrew Wiggins dito sa Hawaii. Hindi siya pinapayagan ng training staff dahil may sakit pa rin siya. Tinanggal siya ni Kerr sa laban sa Sabado. Pero binigyang diin ni Kerr
na hindi siya nag-aalala tungkol kay Wiggins at sinabi niyang maayos ang kondisyon nito bago magsimula ang camp. Bukod sa ulat na ito, nakita rin si Wiggins na nagpa-practice ng shooting habang nakamask. Ayon sa 95.7 The Game, hindi nakasali si Andrew Wiggins sa ikatlong sunod na practice ngayong araw. Pero nandito siya at nagpa-practice ng shooting habang nakamask. Sinabi ni Kerr na hindi siya maglalaro sa Sabado. Malaking taon ito para kay Wiggins. Isang All-Star noong 2022. Kailangan niyang maibalik ang kanyang dating anyo kung nais ng Warriors na makapasok muli sa playoff picture ng Western Conference. Hindi kumuha ang Warriors ng isang kilalang pangalawang opsyon para kay Steph Curry ngayong off-season, kaya umaasa ang Golden State na mapunan ni Wiggins ang papel na iyon. Speaking of Warriors, ang Golden State Warriors ay nanalo ng NBA Championship noong 2022, ang ikaapat na titulo ng team sa tinatawag na Dynasty Era. Simula nang talunin nila ang Boston Celtics sa 2022 NBA Finals, ang Warriors ay nakapagpanalo lamang ng isang playoff series. Natalo sila sa Los Angeles Lakers noong nakaraang taon Western Conference Semifinals. At sumunod dito ay hindi na sila umabot sa playoffs noong nakaraang season. Dahil patuloy na bumababa ang kanilang performance, mababa ang mga inaasahan sa Warriors mula sa national media. Maraming mga outlet ang inaasahang hindi muling makakapasok ang Golden State sa playoffs. Ayon sa Bleacher Report, ang prediksyon ay matatapos sila na bahagyang mas mataas sa .500. Pero may malawak na saklaw ng posibleng resulta para sa Warriors dahil kay Steph Curry. Habang may punto si Payton, tila kakaiba ito kumpara sa season noong 2022. Bagamat nalampasan ng Warriors ang mga inaasahan noon, nakuha rin nila ang All-Star season mula kay Andrew Wiggins, ang matagal nang hinihintay na pagbabalik ni Klay Thompson mula sa injury, at ang pinakamahusay na season sa career ni Jordan Poole. Ang kasamahan ni Curry, si GP2, ay nagbahagi ng kanyang paboritong kwento tungkol kay Curry sa isang eksklusibong panayam kay Mark Medina ng Sportskeda kamakailan. Marami, sabi ni Payton kay Medina. Ang paborito ko kamakailan lang ay nung sumakay kami ng eroplano papuntang Hawaii. Yung 3 taong gulang kong pamangkin ay isang Steph Curry fanatic. Sobrang fan siya ni Steph. Inaabangan niya si Steph. Paulit-ulit siyang nagsasabi ng Curry, Curry sa eroplano. Pagkakita niya kay Steph, literal siyang tumakbo papunta sa gitna ng aisle at nagsimula siyang gawin ang Curry Shimmy. Sa isang panayam sa Willard and Dibs show ng 95.7 The Game, tinutulan ni Warriors guard at 2022 NBA champion GP2 ang mga negatibong prediksyon tungkol sa team. Sabi nila noong 2022, pababa na kami, sabi ni Payton. Tapos na ang Warriors, sigurado akong mas sinasabi nila yan ngayon? Yan ngayon. Sa tingin ko, magugulat ang maraming tao. Sa tingin ko, makakagawa kami ng ingay sa West. Bagamat may punto si Payton, iba ang pakiramdam kumpara sa 2022 season. Noong 2022, nalampasan ng Warriors ang mga inaasahan sa tulong ng All-Star performance ni Andrew Wiggins, ang matagal nang hinihintay na pagbabalik mula sa injury ni Klay Thompson, at ang pinakamahusay na season ni Jordan Poole sa kanyang career. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.